Sa Soyon High, na matatagpuan sa Incheon, abala ang isang guro sa nakasanayan niyang gawain, ang mag-lecture sa mga estudyanteng halatang bagot na. Dinadaanan niya ang paksa tungkol sa mga natural disasters at kung bakit hindi ito mapigilan. Habang walang tigil ang pagtuturo ng guro, bulong ng isang estudyante, parang nagkakasakit siya tuwing gumagamit ng malalalim na salita ang guro. Pero bago pa siya tuluyang mairita, kinalabit siya ng kaibigan niya para ipakita ang isang video. Kumalat na pala ang kuha sa insidente sa Oryudong noong nakaraang mga araw, kung saan makikita ang superhuman na naka-white cap na bugbog sarado ang binibigay sa Inhuman. Manghang-mangha sila sa bilis nito. Ang daming bilib sa comments, pero syempre, hindi mawawala ang mga feeling main character na nagsasabing sisiw lang daw sa kanila ang halimaw na yon. Narinig sila ng guro at akmang papagalitan na sana, pero biglang tumunog ang alarm. Isang alert tungkol sa sakuna ang gumulantang sa lahat, liban na lang sa isang lalaking mahimbing na natutulog. Inhuman alert! May namataang Inhuman malapit sa Incheon Port. Dahil dito, kanselado ang lahat ng klase at pinapauwi na ang mga estudyante. Pinatahimik ng guro ang lahat at nagbabala na huwag nang gumala o makipagsiksikan sa hallway. Dumiretso agad pa uwi. Habang nagliligpit ng gamit ang isang babae, naisip niya na isang linggo pa lang ang nakalipas mula nung huling insidente. Pangatlo na ito ngayong taon, halatang may hindi magandang nangyayari. Taon na ang nakalipas nang pumatay ang isang Inhuman ng mahigit 70 tao at binura ang lungsod ng Gangnong. Nakakatakot isipin kung mauulit yon. Naputol ang pag-iisip niya nang mapansin ang kaklase niyang tulog pa rin. Sinubukan niya itong gisingin, pero biglang tumunog ang cellphone nito. Tawag mula kay Jury. Inaantok na sinagot ito ni Lim Kang. Binalita ni Jury ang gulo sa Incheon Port at ibibigay ang coordinates at pinagsabihan si Kang na huwag kalimutan ang earpiece gaya ng dati. Sige, sagot ni Kang bago binaba ang tawag. Tiningnan niya ang babaeng akmang gigising sa kanya at tinanong kung anong kailangan nito. Inexplain ng babae ang tungkol sa Inhuman alert, pero humikab lang si Kang at sinabing aalis na siya. Sa isip ng babae, parang may turnilyong maluwag sa lalaking to, kaya hinayaan na lang niya. Pagkaalis ng babae, binuksan ni Kang ang bag niya. Nandoon ang lahat ng gamit niya, pati ang earpiece. Nagmasid siya sa paligid bago palihim na nagtungo sa banyo para magpalit. Samantala sa Incheon Port, isang lalaki ang sumubok na sagasaan ang Inhuman gamit ang truck, pero parang wala lang ito sa Inhuman. Sa isang suntok lang, wasak ang truck at patay ang driver. Dalawang trabahador ang nakasaksi nito. Ang isa ay naiyak na sa takot dahil alam niyang katapusan na nila. Pinatahimik siya ng kasama niya, si Ju, at sinabing kailangan nilang magtago habang wala pa ang militar. Pero kung kailangan, lalaban daw siya. Hindi na nakasagot si Ju dahil sa gulat sa nakita sa itaas nila. Tinanong ni Jury si Kang kung nasaan na siya. Nagbibihis pa, sagot nito. Seryoso ang sitwasyon, kaya kailangang magmadali, kaya bibigyan siya ni Jury ng live directions. Matapos maisuot ang cap at earpiece, kinunpirma ito ni Kang. Kinumusta rin ni Jury ang bag niya, na ayon kay Kang ay maayos naman ang pagkakatago. Sinabing mga 10 hanggang 11 minuto pa ang layo niya sa port. Sa isang malakas na talon, mabilis na lumipad si Kang patungo sa pantalan. Sa port, hindi na nakalaban ang kasama ni Ju. Sa isang mabilis na suntok ay tumba agad ito. Si Ju naman, sa sobrang paralisa sa takot, ay parang langgam na tiniris ng Inhuman. Nakita ng Inhuman ang isa pang tumatakbong trabahador, dinakip ang ulo nito, at buong lakas na binalibag sa container. Sugatan pero buhay pa ang lalaki, pero hindi siya tinigilan ng Inhuman. Akala niya ay katapusan lang niya, nang biglang may bumato ng yabe sa Inhuman. Ang boss pala nila ang bumato, bakas ang takot, pero pilit na nagmamatapang. Patuloy ang takbo ni Kang habang ginagabayan ni Jury. Sinabi rin ni Jury na paparating na ang Inhuman Subjugation Special Task Force, na sa totoo lang, ay parang wala namang silbi. Sa wakas, nakarating si Kang sa Incheon Port.
Nakita niya ang boss na pinapatakbo ang tauhan niya habang ang Inhuman ay nakatitig na sa kanya. Humingi na ng tawad ang boss sa asawa at anak niya. Sa isip niya, handa nang mamatay. Pero sa halip na sugurin siya, kinuha ng Inhuman ang isang container at buong lakas na ibinato sa kanya. Habang paparating ang dambuhalang bakal, biglang sumulpot si Kang. Sa huling segundo bago ang impact, sinalubong ni Kang ng sipa ang container at pinatalsik ito. Mas nagulat pa ang boss sa nakita niya kaysa sa Inhuman. Tumingin si Kang sa Inhuman at sinabing, "Delikado ang magbato ng mga ganyan bagay."